Communication, mga kabumbo. Lipat yun ako sa designation ni Ma'am Vanessa Peralta. So, nanya nga kuno, ba, nagapinaguwa, waman man na kunot benepisyo rong panay sa Raya Karanga Petro Wind Energy Incorporated. Oh. Hay, abi pamangkuton ta, ay ang pagkasayo dabi kara, hay, nayang direkta nga, ronda nga, Source It Energy, hay nag-adto sa NGCP. Agrong NGCP nga naga-supply man katon ita Raya Karanga kuryente halin sa NGCP parang makaruyon baga sa Grid Corporation gadto ginakumpra it Grid Corporation dong Grid Corporation ma-supply man kay Akilco sa Aklan. So nga ni ayaw ka makon nga wa kono ita benepisyo ro panay sa Raya Karanga NGCP. Ay pati nga ni siguro rong taga pawa na basto ay libre ro anda karanga supply itaya karanga kuryente. Agdo taga pawa na basay hapa kuryentihan nga ni ag may mga supply sa dat kuryente makaros pay pawa na bas ay bukid abi rong pawa na bas nga ra. Mga kabumbo, rong issue abi kara makaron di ka sa may napaan nga ra, do. Nga rong issue sa napaan ay unaw tarong bula karon sa nayang sangguniang bayan itaraya karanga malay ani ay may pag-estudyo matakaron nga ginimo ron Raya Karanga sangguniang bayan kung ano galing maging desisyon hay una takadepende sa local government ita banwa kara ita malay hay mayon nabi kuno nga mga tawo nagapinaguwait negative against sa Petro Wind Energy Incorporated nga wa man siguro ani kagubot man mga kabumbo agwa man kasayod sa ginatawag karanga operation itaray karanga Petro Wind Energy. Hapiya kaninya makaron si Ma'am Vanessa Van Peralta ita Petro Wind Energy mga kabumbo rong Vice President for Communication sa piya karanga linya. Ma'am Vanessa, good evening ma'am. Live po tayo sa Bumbo Radio Kalibo with the Bumbo Ronnie Bilyones. Magandang gabi po Ma'am Van. Magandang gabi Sir Ronnie at sa lahat ng nanonood at nakikinig no sa iyong programa ngayon. Oo. So ma'am, gusto lang nating kalaruhin, gusto lang nating i-explain sa publiko. May mga lumalabas kasi, may mga mensahe tayong natatanggap na sinasabing, siguro nakarating din sa inyo itong mga na ito, mga information na ito na yung Petro Wind Energy Incorporated daw, dyan sa may pawa na bus, wala rin daw wala daw benepisyo yung mga taga-Panay kasi hindi rin nakakakuha ng source ng power ang taga-Panay galing dyan sa sa inyong energy, sa inyong sa Petro Wind Energy Incorporated dyan sa ma'am sa Malay. Pero nung unang discussion natin, naintindihan naman natin yung proseso kung paano nyo sinusupply ang inyong parang nakukuhang kuryente dyan sa ma'am sa wind farm nyo. Ma'am, paki-explain nga sabi anong proseso dyan. Okay. Thank you Sir Ronnie no. So ito pinaliwanag na rin ng DOE, Department of Energy, Sir Ronnie no, na ang renewable energy kasi nga kami ay kaunti pa lamang no dito sa bansa natin. So ang ginawang polisiya ng gobyerno ay sinatawag na mass dispatch doon sa ating national grid. So lahat ng nag-generate ng kuryente, ng lahat ng renewable energy no ay napupunta sa national grid. So hindi naman ibig sabihin nito na hindi nakikinabang yung mga local distributors natin kasi kumukuha din sila ng supply ng kuryente mula sa NGCP. So kagaya ng Akilco, kumukuha din sila dito sa NGCP. So yun lang ang nasa polisiya kasi ng gobyerno is talagang ibabato natin sa national grid. So bakit ganito? Kasi ang paliwanag ng Department of Energy, kapag diniretso natin sa isang lugar, dahil mahal pa ito, kakaunti pa lang kasi kami, mas mahal ang babayaran ng mga consumers natin kung diretso sa kanila. So, dinidistribute muna ito sa buong bansa. So, yun yung isang paliwanag doon, Sir Ronnie. Tapos, ipaliwanag ko lang din, no? Siguro medyo technical kasi, pero itatry natin. Sige, ma'am. Yung distribution kasi ng kuryente, para din yung distribution ng tubig, So, para maabot mo yung mga malalayong lugar, para mabigyan mo ng tubig, kailangan mo ng tamang pressure. So sa kuryente naman, para maabot mo yung mga malalayong lugar, kaya kailangan mo ng tamang voltahe. So itong lokasyon ngayon ng Nabas at Malay, Boracay,
yan po ay located na sa dulo ng transmission line. Mm. Bakit? Kasi ang pinagkukunan ng source ng kuryente niyan ay galing pa sa Iloilo. So imagine natin malayo, ano? Oo. So kapag malayo ang mga lugar sa isang source, ano ibig sabihin to? Mababa ang voltahe, no? So pag mababa ang voltahe, alam natin yan, nakakasira ng ating mga appliances, ano, Sir Ronnie. So ano ang pinaka-logical na gagawin ng ating distribution utilities? Hahanap sila ngayon ng lugar kung saan mayroong malapit na planta. Nagkataon na itong aming planta ay malapit sa Nabas at saka sa Malay. Oo. At dahil dito may kakayahan ang planta namin na mag-regulate ng voltahe, ano? So, saan ngayon kaagad napatunayan to kasi nung nag-brand out noong mga bagyong Ursula noong 2019, 2021 nung Odette at itong recent pa na blackout, no. So, ang sinasabi ng ating mga engineers dito para magkaroon ng stable at safe na supply ng kuryente, hahanap po na sila ng lugar kung saan may malapit na planta. At yun ang kaagad nilang susuplayan ng kuryente. Kasi may kakayahan yung grid na yon, no, na i-regulate yung voltahe. So yun ang paliwanag doon, Sir Ronnie. So ganun kahalaga, no, kasi ibig sabihin napaprioritize ng ating mga distribution utilities na batuhan kaagad ng kuryente kasi may malapit na planta. So imagine natin, no, kung wala yung planta ng Petrowind, so yung ibang nababasa natin na komento, matagal naman yung brownout, 3 araw naman. So imagine natin kung wala pa yung planta ng Petrowind. Hindi ipa-prioritize, hindi priority, no, nabatuhan ng kuryente kasi hindi mare-regulate yung voltahe. Nasa pinakamalayong parte, yung Nabas, Malay at Boracay ng grid. So ganon yung simpleng pwede nating ipaliwanag, Sir Ronnie, no, na kahalagahan nitong planta ng Petrowind. So buti nga dahil dito na itayo, no, sa lokasyon na to kasi sa mga emergency situation gaya ng mga bagyo, nabibigyan ng prioridad, nabigyan ng kuryente yung mga nasa paligid na lugar. Oo. So, yung iba siguro, ma'am, kasi pag-iintindi nila, bakit yung na-generate yung power or kuryente, bakit hindi agad dinedirekta abi sa like Akelco, ma'am, no? Kasi yung parang kung yung iba kasi diyan, sige pa may mga explanation din kayo diyan kung bakit hindi dinedirekta yung iba diyan pagkakaintindi. Bakit man hindi na lang dinirekta yan sa Akelco para makamura, no? Pwede ba yang idirekta kasi sabi nga natin kailangan may grid na nagre-regulate ng supply, di ba? Tama po, Sir Ronnie. So, again, sa ngayon kasi ganun pa ang polisiya ng gobyerno, no? Hindi pwedeng idiretso kasi mas mahal ang babayaran nila. Kapag kasi ang mga kuryente na galing sa renewable energy ay diretso sa isang lugar, so mas mahal. Kasi mahal nga ang pagpapatayo kasi kaunti lang ang investors. Kaya nga mas hinihikayat pa ng Department of Energy na magtayo ng maraming renewable energy power plant. Kasi alam naman natin, Sir Ronnie, supply and demand yan. Ano? Kapag marami nang nagsusupply na renewable energy, mas bababa. Pero sa ngayon kasi kakaunti pa lang. Kaya mahal pa yung power na nanggagaling sa amin. At kung idediretso natin sa konsumidores sa isang lugar lang, no? Mas mamahal yung kanilang babayaran. Oo, at siyempre yung ibang mga lugar, like halimbawa, kung idedirekta yan sa Akelco lang, halimbawa lang, mama, kung pwede lang, halimbawa, idirekta sa Akelco, so paano yung ibang mga mga like probinsya na kailangan din nila ng dagdag na supply ng kuryente, like Capiz, Antique, mga ganun? Tama po. Tama po. Kaya ang strategiya na ating gobyerno ay i-distribute muna siya sa mas malawak na mga lugar. Ang Akelco, pwede naman silang kumuha sa amin, no? Pero dadaan kasi sa bidding o selection process na tinatawag yan. So, pero pwede silang kumuha sa amin kung gugustuhin nila. Oo. Pwede naman kung gustuhin talaga. Pwede naman. Pero dadaan po sa bidding yan, Sir Ron. So, ibig sabihin, itong power generation ninyo, ma'am, hindi totoong hindi nakakabenepisyo ang taga-Panay dito. Kasi yung power generation ninyo napupunta sa NGCP, tama, ma'am? Tama po, tama. At saka yung NGCP nagsusupply sa buong Panay, di ba? Tama din, ma'am?
Tama po, Sir Ronnie. Oo. Tama po kayo dyan. Yung mga local distributors natin, kagaya ng Akelco, sa NDCP rin po sila kumukuha. So, hindi rin tamang sabihin na hindi nakaka-benepisyo. Hindi siguro marahil direkta. Kunyari, yung iniisip nila na isang turbina, Oo. idiretso no, sa isang lugar, hindi Oo. ganun po. No? Kasi meron tayong mga sinusunod na regulasyon ng ating national government. Oo. Pero kung iisipin natin, kung bubuksan lang natin yung mga isip ng ibang against no sa aming proyekto, meron hong benepisyo. Hindi lang doon sa mga lugar na nasa paligid, kundi sa buong Panay. At pwede nyo pong i-verify yan no, kay NDCP, tanungin nyo sila, kay Akelco, na sa mga pagkakataon na nagkaroon ng blackout, nakatulong ang aming planta no sa pamamagitan ng pag-supply na tinatawag nilang yung technical reactive power no para bigyang prioridad ang mga lugar na nasa paligid na mabigyan ng kuryente kaagad. Siguro itong mga nagpapalabas ng may mga nagpapalabas siguro ng no ng mga information, lalo na itong mga especially mga taga-Malay, lalo na parang hindi pumapabor at kumukontra sa proyekto ninyo, ma'am, sa NGCP. So may nagsasabi pa rin kasi, ma'am, na na may mga hindi na comply na mga kailangan i-comply ng taga NGCP para matuloy yung 3 turbine na may patayo doon sa may napaan Malay, no? So may mga nagsasabing ganyan. So sabi ko nga, kung may mga wala kayo na i-comply na mga requirements, so, di ba, dyan na ngayon yung bulan yan sa sa LGU Malay. LGU Malay yung maghanap sa inyo ng mga requirements. Hindi ko po familiar, hindi ako familiar, si Ronnie, doon sa sinasabing requirements ng NGCP, pero ang goal kasi hindi NGCP, ma'am, yung sinasabing like halimbawa, wala daw consultation sa Nabaoy River. Para may mga ganyang issue pa ngayon eh. May mga lumalabas na mga ganyan pa eh. Opo, Sir Ronnie, tama po So konting update lang after nung hearing natin nung January 30, yung pahayag nga nila Mayor at nila Vice at ang Sangguniang Bayan ng Malay, makipag-usap kami sa barangay na Baoy kasi sila yung napapakinggan natin yung kanilang mga concerns at issues. Noong February 1, right after nung hearing, pumunta yung tao natin doon, Sir Ronnie, ng Petrowin, yung aming community relations. So siguro, nasasabi natin, hindi pa sila ganun kahandang makinig sa amin, no? Pero kanina, bumalik ulit yung dalawa nating kasamahan sa Petrowin, nag-try ulit silang kausapin. Kasi yun naman ang sabi nila Mayor na makipag-ugnayan kami sa kanila at para maklaro kung ano ba talaga yung mga agam-agam pa yung mga takot at mga issue. So, kanina binigay na natin yung mga proposals natin ng mga CSR kay Kapitan. Sabi naman niya, kanyang i-discuss o mag-uusap-usap sila ng kanilang council. So, hanggang dun lang yung update namin sa ngayon. So, hoping pa rin kami, Sir Ronnie, na harapin pa rin nila kami ng may mas bukas na isip, yung mga taga-barangay na Baoy. Para mapaliwanag talaga namin, makahanap kami ng ano ba yung solusyon na pwede namin pagkasunduan. Oo, tama, no? At saka yung yung bola dyan ngayon is, nandyan naman sa sa local government ng Malay. Kung may mga kakulangan kayo dyan, siguro hahanapan din kayo ng ng LGU Malay na mga kakulangan. Kung halimbawa, may mga kakulangan, like halimbawa, kung kulang sa mga ibang consultation. So, hanapan kayo ng LGU Malay before kayo na bigyan ng na naman itong authority na ipagpatuloy itong proyekto ninyo. Mga matatalino din yung mga sangguniang bayan sa bayan ng Malay. Yes, ma'am. Agree ako, Sir Ronnie, no? Kaya nga nirespeto natin yung proseso, no? Sabi nila pag magde-deliberate sila, mag-uusap-usap sila. So, talagang pinaliwanag nila at pinaintindi sa amin na kailangan yung mitigation measures na aming mga gagawin ay kailangan maging epektibo. That's the only way na makonvince namin sila. So, hindi naman sila basta-basta yan boboto ng pabor o hindi pabor, So, pag-aaralan nila yan. So, taga-antay lang kami, Sir Ronnie, ngayon kung anong hingin sa amin, na kailangan nandito sa monitoring yung aming mga personnel, okay sa amin yun.
kailangan may regular meeting or checking, inspection during the construction, okay sa amin yan. So, yung mga gano'n, Sir Ronnie, hinihintay lang din namin na anong sabihin nila Mayor, nila Vice, at lahat ng SBs, no? Kung ano pa yung mga kondisyones na hihingi nila sa amin para payagan kami tumuloy. Oo, sige. So lahat pala ng kondisyones parang talagang susundin ng Petrowind. Basta ho reasonable, Sir Oo, Ronnie. tama, At tama. yung paulit-ulit tayo sinasabi na yung kaya naman naming Oo. ibigay. Kasi at the end of the day, sabihin natin kahit ito ay gobyerno ng proyekto ng gobyerno, no, meron din mga namumuhunan dito sa proyekto na to, no. Negosyo rin ito. At the end of the day, gusto natin lahat win-win, no. Lahat makinabang. Kami, mga komunidad, yung host communities, barangays, host municipalities. So, yun lang, Sir Ronnie. Oo. Totoo bang may ma'am, meron daw humihingi ng malaking fund para parang yung parang fund na parang standby fund just in case daw na magkaroon ng problema, yun daw yung gagamitin for rehabilitation. Meron ba man mga ganyan? I think, sir, ang nire-refer niyo po ay yung Environmental Guarantee Fund Oo, o parang yung ganon. EGF Oo, na oo. tinatawag. Mm. Opo. Mm. Meron pong nailatag kami dati kay Mayor, no, na willing kaming magbigay nga na 5 million na EGF para sa phase 2 po. Kasi doon sa phase 1, iba pa yon, Sir Ronnie. Pinaliwanag ko nga po sa ibang nagtanong din na doon sa phase 1, ang aming Environmental Guarantee Fund ay 25 million, no, para sa 25 years na nandyan kami in case may maapektuhan kami, no. Sa phase 1 ito, Sir Ronnie. Oo. Pero sa aming rehabilitation restoration, nasa 180 million na po yung nagagastos namin. Way beyond o sobra-sobra pa doon sa 25 million na inalat namin. So sa phase 1, hindi kami nag-bond, Sir Ronnie. Wala kaming nilagay na bond kung saang bangko. Basta kami kasi alam namin kailangan ayusin, may naapektuhan, kailangan tulungan, kahit sobra pa yan doon sa Environmental Guarantee Fund na aming sinet, gagawin namin. So yun yung sinasabi namin, ito yung pagpapakita ng commitment namin 180 million na yung nagagastos namin sa restoration and rehabilitation. At tuloy-tuloy pa yan, Sir Ronnie. Hindi kami tumitigil doon sa phase 1. No? Sa phase 2 naman, ito, kasi titingnan natin, natapos namin yung 1.5 kilometers sa unang turbina. Wala namang naging epekto. So ito 800 kilometers na lang, and confident kami na hindi namin, nagagawin namin lahat para hindi maapektuhan. So yung initial proposal namin kay Mayor ay 5 million na EGF. Kasi nga, maiksi na lang, Sir Ronnie Tsaka natapos na namin yung kalahati, mas mahaba pa, 1.5 kilometers. Wala namang adverse impact, no? Wala na nangyari. So, yun medyo para sa amin reasonable na yun yung i-propose namin. But then again, yun nga, inintay pa rin namin yung desisyon nila, Mayor. Oo. At least parang parang lahat naman ng mga hinihingi, no? Wag lang masyadong malaki na hindi na kaya ng Petrowind, basta as long as kaya lang ninyo, parang nandiyan naman kayo, ma'am, para cooperate sa lahat ng mga kailangan or mga kailangan gawin para maprotektahan din yung palibot diyan, mga natin diyan, paligid. So ma'am Van, tama. Oo, sige ma'am, go ma'am. Ayun, tama, Sir Ronnie. In fact, sa ating mga host communities, we always say, lagi na sinasabi, kung may kailangan kayo, mag-resolution kayo o magsulat kayo sa amin, and then discuss namin sa aming management, no, kung kaya namang ibigay natin yan. Diyan sa Napaan ngayon, ang ongoing project natin dyan is nag-install kami ngayon, Sir Ronnie, ng 70 na solar street lamps dyan sa Napaan ngayon. So, napagkasundaan pa namin dati pa ngayon lang na-implement kasi medyo na-delay nga dahil ang daming nangyayari. So, kaya kasi sabi na basta sinabi na kailangan nila at kaya naming ibibigay namin, Sir Ronnie. Solar, solar street lights, ma'am? Opo. 70 na piraso na solar street lights. Pero 'di ba sa may Pawa Nabas parang nagkaroon na ng kuryente, mga bahay-bahay diyan dahil sa inyo, dahil sa Petrowind? Ay, tama, si Ronnie. Actually, yun kasi yung unang tinanong sa amin nung pumunta kami dyan, no, na sabi, hindi ba pwedeng diretso sa kanila? At piniliwanag nga namin na hindi. Pero pinangakuan namin sila na gagawin namin ng lahat
para magkakuryente sila. So ang Mm. ginawa dyan si Ronnie, kami na yung nakipag-ugnayan sa National Electrification Administration o yung NEA, Oo. kay Akelco, inayos namin yung papeles at tapos kulang yung budget para sa mga poste kasi isolated yung lugar dati po so kailangan umakyat ka at naintindihan namin na kulang yung pondo sa mga poste. So sinagot natin ng Petrowind yung mga electric post pataas para mapailawan lahat ng households dyan sa Barangay Pawa. Ang hinilingan lang namin sa kanila kasi ayaw naman natin na parang one way lang. So sabi namin, pero kayo magbayad na rin ng kuryente nyo. Kasi hindi naman pwedeng kami pa yung magbabayad ng tuloy. So parang give and take naman si Ronnie. So parang natulungan na namin na magkailaw pero as parang form ng responsibilidad din nila, sila na rin magbabayad para matuloy-tuloy masustain. So yan ang mga sinasabi nating pagpapatunay na although may limitation yung regulasyon, tinatry natin na mabigyan pa rin na ma-feel o maramdaman nila yung benepisyo ng renewable energy. Oo, sige. So, siguro, hindi lang naintindihan masyado yung buong sistema kung paano i-distribute yung source ng kuryente galing sa inyo papunta sa mga konsumidor, lalo-lalo na dito sa Aklan at sa Panay, ng mga taong nagpapalabas ng mga istorya or kwento. Ma'am Van, maraming salamat sa pagbigay ng explanation sa mga Aklanon, sa mga tao at sa mga nakikinig, nanonood sa atin ngayong gabi, Ma'am Van Peralta. Maraming salamat, Sir Ronnie, sa oportunidad na makapagpaliwanag. Okay, sige. Magandang gabi po sa lahat. Oo, thank you so much. Sabayan natin mga kabumbo si Ma'am Van Peralta, rong Assistant Vice President for Corporate Communication Petrowind Energy Incorporated. I mean ko nagagwa abi matuod magkaron nga isyo nga kuno man at pag pinasugtan man na itayang abi LGU malay man nga nayang mingko nagagwa abi makaron nga mingko saton pa hay siyempre mga dagag ko abi nga mga investors just like mga Petrowind Energy hay renewable energy kinangan kita ron pang ron pang lifetime nga pang mabuhayan taron pang matagalan baga nga magabulig nga finance it ginatawag kara nga source it kuryente just like natabo sa NGCP nga to bumrun out ita nayang siguro kinuwang ita nayang nagkaroon it problema rong NGCP nga nilagabot sa Senado sa Kongreso ng investigasyon sa NGCP. Hay, sambilog sa dahilan, sambilog sa rason, posible, kinugang sanda karang source ita naya nga kuryente. Hay, raya nga Petrowind Energy Incorporated, sambilog man doon nga naga-source it kuryente, panto sa NGCP. Si NGCP man, ibalik na sa Akelco, si Akelco, masupply man sa mga konsumidor. Nga ni ay saga taron nga pagwaon nga istorya nga man kuno mapuslan ng naya karang nga NGCP ay kuno hay naya nga